nabitin ka ba kanina sa istorya ko? Hindi, kasi binitin ko talaga kayo. Alam niyo bakit? Para manood kayo. Grabe naman kayo. Nagsasawa na ba kayo sa mukha ko? Hindi, ganito guys, kasi dati. Kwento ko na, ituloy ko na. Dati kasi, alam mo yun, nung laking pasalamat ko sa mga pamilya ko, suporta nila. Although yung iba, hindi naman financially support, pero alam mo yung moral ganyan na cheer up ka na, kaya mo yan, ganyan. Tiwala lang, ganyan talaga sa umpisa, kailangan magpagod, which is nakakuha ng lakas para gawin yung trabaho mo as working student, ganyan. Malaking bagay yun yung may nag-cheer sa'yo, although kahit napakarami mong problema, hindi naman maiwasan yun, syempre tao lang tayo, hindi tayo perfecto, nagkakaroon tayo ng problema, ganyan. Kahit pa paano, graduate ako dahil sa tulong nila, kahit pandemic, laban lang, lalo na sa utol ko na yun, makakautang ako. Pero syempre, hindi naman utang yun, hindi yun thank you, diba? Binabayaran ko siya, kaya hindi yung pwedeng thank you, syempre pinaghirapan yun. Binabayaran ko siya every sahod yan. Pag may sobra, under wala pang under recovery pa lang din kasi ang dami nangyari sa parents ko, ganyan. Both parents ko, graduate ako, airpot ko, hindi man lang namatay. Burol noon during my graduation, malungkot, pero andun, malungkot na masaya, pero wala tayong magagawa, ganun talaga. Kahit pa paano, taguyod naman na maayos, sinamahan ako ng kapatid ko, ganyan. Masaya dahil nagbunga rin yung pinaghirapan ko, yung pinagpuyatan, ganyan na isinulong ko kahit mahirap. Salamat sa kanila, sa mga kaibigan ko, sa tropa ko na naniniwala sa akin. Thank you, shout out sa inyo mga taga GK, taga GK, lahat mga kakilala ko dyan, kaibigan, kapitbahay, sa tropa ko sa Gang Street, lalo pati na yung mga Tricycle Boys, ML, KKP Toda dyan sa Karangalan, Manggahan, Pasig. Yes sir, next time dadalaw tayo dyan ulit, mga masada. Alam nyo kasi ayun, simula nun, malaking bagay yung tricycle sa akin yun yung nagtaguyod sa pag-aaral. Yun yung katuwang ko, yung tricycle na yun sa utol ko, laking tulong, sobra, the best. Although marami rin naman nag-graduate doon dahil sa pagta-tricycle, ma-amaze ka kasi inisip mo hindi lang pala ako yung ganito, ganyan. Andun yung kahirapan, laging inisip ko mahirap, pero laging nasa isip ko rin, alam ko na sa sarili ko, at totoo, hindi lang naman ako yung nakakaranas ng ganon, at may mas mahirap pa, mas may worst pa. Ako nadidiskartehan ko kasi may mga resources naman, bakit hindi ko gamitin, di ba? Tapos yun, suporta sa magulang, ganyan, andun na rin yun, alaga, wala naging bedridden yung magulang o bigyan dala leche na. Well, ganun talaga, dumarating talaga sa buhay na ganun, which is okay naman, challenge yun, challenge na kailangan nating lutasan. Yan. Ang mahalaga, sama-sama nagtutulungan yung pamilya, ganyan. Tapos yun, after ko mag-graduate, yan, review, ganyan, review habang nag-aalaga sa magulang, ganyan. Mahirap, sobra. Sobrang sakripisyo ang dinanas ko nun. Tapos, ayun, nakapasa, ganyan, sobrang pinagpala, ganyan, lakas ng guardian angel. Alam mo, yung palakasan lang minsan ng guardian angel pero kinaya naman tsaga lang, diskartehan lang talaga sa pagre-review. Pero na ako noon, employed na ako, magre-review ako, employed na ako, same time nag-leave lang ako, ganyan. Kasi nung first review ko mahirap kasi nag-aalaga ako sa magulang ko nun. Hindi ko siya mapokusan, tapos ma-sideline pa sa biyahe. Ayan, tapos kalaunan nagdesisyon kami na yun, kapatid ko na mag-alaga doon sa probinsya, suporta na lang, ganun pa rin, financial support pa rin kahit wala na sa akin.
Tapos yun, trabaho ako noon, tapos nag-leave 2 months, tapos 1 month review, tapos biyahe, tutok lang. Kasama ko yung tropa ko, yung katrabaho ko si Anthony Rayos. Shout out Anthony pre, the best ka. Ano lang, tiyaga lang, kasi mahirap talaga. Kalaban mo pag nagre-review ka, sarili mo eh. Totoo. Sarili mo kalaban mo, kung sisipagin ka ba o hindi. Nasa yun. Hindi wala sa iba yun. Kahit napakagaling pa ng nagtuturo sa iyo, kung hindi mo ma-adapt, hindi kondisyon yung sarili mo, yung katawan mo, wala rin. Ang technique mo lang dyan, seryosohin mo. Ulit-ulit mo lang gawin, although nakakatamad. Ganun talaga. Makukuha at makukuha mo siya. Technical lang ba? Kanya-kanya naman tayo ng diskarte pagdating sa mga ganyan eh. Iba-iba eh. Kung paano natin nakukuha agad yung mga ganung bagay. Tapos yun, fast forward na tayo, nakapasa na ako. Tuwa ako, during that time, nasa barko ako nun eh. Nabasa ko. Una, hindi na pa yung mga tropa ko syempre. Sila muna bago ako. Tapos wala sila, sabi ko, alat ah. Ano kaya ako? Tapos nakita ako, sobrang saya. Tapos yun, sinabi ko dun, binalita ko sa kanila, yan, tuwan-tuwa sila. Congrats, nakakataba ng puso, ganyan. Hindi ko rin expected yun ah. Sabi ko, inisip ko, kung bumagsak man ako, okay lang, kasi alam ko na yung pagkakamali ko, yung pagkukulang ko, doon ako mag-focus. Diba? Siyempre, kung ano na yung mali, yun naman yung magiging tulay o daan para maging tama. Oh. Tapos, ayun na nga. Yung nakarating na ako dun sa parents ko, sa hospital ko pa dinatnan yun ah. Kasi sinugod siya sa hospital. Salamat ako, nakita ko siya masaya. Ayun, kinakausap ko siya. Niyakap ko, ganyan. Medyo napaluha ako. Kasi siyempre, although hindi naman nila ako sinuportahan ng financial, alam ko naman andun yung tiwala nila. Tsaka suporta sa akin. Kahit hindi nila mabanggit, kasi ano na sila rin, parang bedridden na eh. Alam ko naman sa sarili nila na, kaya mo yan nak. Ano lang, manlakas lang sila manalig. Patuloy na, sobrang hanga ako sa magulang kasi lumalaban siya kahit may ganun siyang karamdaman para lang makita kami, malaman niya kung ano estado ng buhay namin, ganun. Well, pero ganun talaga, magulang natin, iwan tayo niyan sa bagay na ayun, siyempre mauna silang lumisan sa atin, siyempre mas matanda sila, anak lang tayo. Ganun talaga ganun ang realidad ng buhay, iiwan tayo ng magulang natin. Kasi sinilang tayo para may papalit sa kanila, di ba? So, ganun lang. Tapos after nun, bumalik ako sa trabaho. Pagkagaling ko, nagpaalam ako dun sa kanya. Sabi ko, babalikan kita dyan, palakas ka lang. Babalik ako next time. Ayun lang, nakakalungkot lang din na hindi ko naabutan. Doon yung regret ko na may pagkakataon sana akong dumalaw, hindi ko nagawa. Yung regret ko, inis ko na sayang, bakit hindi ko pa ginawa. Kasalanan ko rin naman, aminado naman ako. Doon ako pinaka nalungkot na sa huling pagkakataon man lang kapagpasalamat ako, thank you, tas huling dalaw, mabigat sa kalooban ko nun. Pero alam mo yun, pag unti-unti mo nang tinatanggap, unti-unti na rin nawawala hanggang sa ayun, maging okay na sa sarili mo. Tapos ayun nga, after nun, yung nalibing na Ermat ko, ganyan, sama-sama kami kasi ganun talaga, pag may namatay sa inyo, doon na kayo magkakasama-sama ulit eh. Tapos nun after, buklod na ganyan. Pero balik tayo doon sa ayan, okay na, namatay na Ermat ko. So yan, kanya-kanya na kaming buhay, may taguyod yun naman. Pagdating naman sa trabaho, hindi naman kailangan mamili eh. Kung ano yung nandiyan dyan, kung ano yung nakahain, siyempre kainin natin. Although hindi yan yung gusto natin, hindi yan deserve natin na pagkain or na trabaho, siyempre wala naman tayong choice, ayun yung nakahain, kaya kainin lang natin. Pag sumikapan na lang natin kung na maabot o mapuntahan yung trabaho na nais natin sa buhay,
yung makakatulong sa pag-angat natin sa ating sarili, magawa natin yung mga dapat yung gawin, pagtagumpayan natin yung mga minimiti natin at mga binabalak, tapos magawa natin ang maayos nang walang tinatapakan, yun alam mo yun, wala kang regret, wala kang sinisirang tao, okay yun, the best yun. Sa mga tao na ano ganyan, napanghinaan, na insulto dahil sa yun nga, may degree ka tapos graduate ka tapos ganyan lang trabaho mo, huwag mo isipin yun. Di naman sila yung magbibigay sa'yo ng financial support sa mga pangailangan mo, di ba? Sarili mo rin, alam mo rin sa sarili mo na kailangan ko to, kailangan ko yan, tapos alam mo rin kung ano yung resources mo, di ba? Hindi naman pwede yung na ganito ganyan makukuha mo kagad ng basta-basta, hindi. Pinaghihirapan lahat ng bagay. Walang instant. Meron pancit canton, yun lang instant, ha? Tandaan yan, guys. Okay, nakwento lang. Siguro pag nagkainuman tayo, nagkahiyaan, di ba? Baka makwento ko lahat yung buhay ko sa inyo, yung detailed. Alam mo naman, ngayon ano lang to, pahapyaw. Ganun talaga ang buhay, kailangan natin. So paano ba, exit ko na muna to, may kwento ka naman sa inyo. Ay hindi pala, pag dati kasi alam mo yun, pag nagta-tricycle, ay yung kahit ano yun, kahit pasado na ako, may lisensya na ako, may trabaho, back to work na ako, ta-tricycle pa rin ako. Tapos minsan sinasabi ng mga tod ako, oh, kamusta? Mayaman ka na, laki na sahod mo siguro. Tapos nagta-tricycle ka pa. Sinasabi ko na lang na ano, parang hindi nyo na kasi kaya yung mga pasahero dito, kailangan nyo na ng backup ko eh. Kaya napabiyaya ko eh. Sinasabi na, grabe ka na, balato mo na sa amin to. Sinasabi ko lang, tutulungan ko na lang kayong ubusin yung pasahero. Chill drive lang ako ngayon. Siyempre, inisip nila, graduate na nga ako, tapos may engineer na. Pero hindi yun, siyempre. Hindi yung basta-basta, engineer ka na may sahod ka malaki, hindi, kalokohan yun. Ano ka, manager? Maniniwala ako, manager. Pero yung ganun, hindi. Lahat ng bagay nag-uumpisa sa mababa. Alam mo yan, yan talaga buhay ng engineer, mababa sa umpisa hanggang sa ayun, makasanayan mo na rin siguro na mababa. Hindi, kidding aside, umpisa sa mababa, huwag mo intindihin yung mababa na sahod, ang intindihin mo may natutunan ka, unti-unti kang nag-upgrade, may nakakuha kang knowledge hanggang sa dumating yung time na ayun, pwede ka nang mag-demand ng ganito, ganyan, gusto ko ng ganito, kapalit yung servisyo mo. So ganun lang, guys. Kung may nagdadam sa inyo na bakit ganyan yung trabaho nyo, wala silang pakialam. Buhay mo yan, hindi nila buhay yun, ha? Tanda mo yan, ha? O siya, sige, paano? Susunod na lang ulit, inspirational talk.